serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa mahahalagang balita, sa pamagitan ng pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isa ng ganap na batas ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Invigorating the Economy o Create More Act. Ang naturang pagpirma ng Pangulo ay naganap sa isang palatuntunan sa Palasyo ng Malacanang nitong Lunes, Nobyembre 11. Layo ng bagong batas na gawing mas globally competitive, investment-friendly, predictable at accountable ang tax incentives regime ng ating bansa alinsunod sa 8-point socio-economic agenda ng administrasyon. Narito ang kabuang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng nabanggit na kaganapan. And it is a good morning because, as I've said, this was a hard-fought and hard-won bill that really encompassed such a great scope of everything that we are trying to do in our economic transformation. We have taken a decisive step towards our vision of a globally competitive and investment-led Philippine economy. The signing of the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprise to maximize opportunities for reinvigorating the economy, a bit of a mouthful, so we'll just refer to it as the Create More Act, is a resounding testament of our commitment to make the Philippines the destination of choice for investments. This law stands as a symbol of the invaluable insights shared by our international partners gathered during my trips abroad. Their feedback has enriched this legislation, a reflection of our resolve to foster a climate where businesses will flourish and continue to meaningfully contribute to the Philippine economy. Our gross domestic product, or GDP, grew at an average of 5.8% in the first 3 quarters of 2024, and that showcases our potential as a dynamic, vibrant force in the region. Despite our potential, we recognize the challenging road that still lies ahead. Through this law, we seek to attract both domestic, and this is an important point, both domestic and global investments, focusing on strategic industries that will shape our future. Create More sets the stage for a business landscape that empowers our enterprises and enhances their growth prospects. By building on the reforms initiated through the CREATE Act, we have enhanced our tax regime, incentive framework, and making it more inviting for investment, while remaining steadfast in the principles of fiscal prudence and stability. Create More clarifies the rules of availment of VAT and duty incentives and further extends its coverage to include non-registered exporters and high-value domestic market enterprises.
We restore to our registered business enterprises a vital support they once knew, the eligibility for VAT incentives for costs that are directly attributable to the conduct of their business. This means that essential expenses, those reasonably necessary and incidental to their operations, may once again be enjoyed zero-rated, as they were prior to the CREATE Act. In concert with this effort, we have championed reforms to ease the way of doing business in our country, starting with a more efficient VAT and excise tax refund process under this law. Our partners in the diplomatic corps, this has been something that we have been discussing for a long time, and here it is. By establishing clear timelines and deadlines, and by limiting compliance requirements to those mandated by law, we are promoting transparency and predictability. And in so doing, we create a more reliable process that instills confidence in investors and in partners alike. Through the Create More Act, we are also clarifying local taxation during the income tax holiday and enhanced deductions regime, areas previously unaddressed by the original CREATE Act. This creates a fair and balanced system for local taxes, giving businesses greater certainty, while ensuring that local communities also benefit from their presence. With this law, we are establishing a more efficient approval process by raising the investment capital approval threshold for our investment promotion agencies from 1 billion to 15 billion pesos, ensuring that only projects exceeding this amount will now require review by the Fiscal Incentives Review Board. Create More expands the enhanced deductions regime, offering greater tax relief to RBEs. Key benefits include the reduction in the income tax rate to 20% from 25%, a doubling of additional deductions on power expenses, which will significantly cut costs for the manufacturing sector, and an additional 50% deduction for tourism reinvestments and trade fair expenses. Likewise, this law provides tax or duty exemption on donations of capital equipment, raw materials, spare parts, or accessories to the government and GOCCs, TESDA, state universities and colleges, and DepEd or CHED accredited schools as well. Create More refines our incentive structure, empowering us to remain competitive and agile in the face of emerging global shifts. It provides flexibility in the grant of fiscal and non-fiscal incentives, offering registered businesses the option to directly avail of the special corporate income tax rate or the enhanced deductions regime at the start of commercial operations. In recognition of emerging work arrangements globally, this legislation also provides RBEs the flexibility to implement work-from-home arrangements for up to half of their workforce, all without jeopardizing their eligibility for incentives. By doing this, we position the Philippines as a forward-thinking, agile economy, one that is ready to meet the demands of the digital age. Finally, to honor incentives previously granted, this law authorizes businesses established before the CREATE Act to continue enjoying their national and local benefits, including VAT and duty incentives, until 2034. They also have until the end of 2024 to register and avail of the incentives under the CREATE Act. As we open new doors of opportunity, we drive businesses to reinvest their capital, build upon the workforce, and initiate a ripple effect that will be felt across generations. This will not be possible without the expertise of our legislators who work tirelessly to refine Create More's provisions and to ensure its timely passage. We cannot emphasize enough the important role of the business sector in shaping this law. Your feedback has been essential in our efforts to craft policies that make our country truly competitive on the global stage. Create More is tangible proof
that we hear and respond to the voices of the business community. This reaffirms our commitment to work hand in hand with enterprise, continually seeking avenues to make your investments grow and prosper. To our investors and development partners, let this be our pledge. The Bagong Pilipinas continues to foster an economy where businesses and investments remain at the heart of our progressive development. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak naman ni National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC Chairperson at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang maiiwan sa ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa gitna ng banta ng kalamidad. Ito ang hinayag ng kalihim makaraang papurihan nito ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maghatid tulong sa mga silalanta ng sunod-sunod na bagyo. Samantala sa panig ni Office of the Civil Defense o OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, sinabi nito na ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan ay patunay ng nagkakaisang adhikain na panatilihing ligtas at maibigay ang pangailangan ng mga Pilipinong apektado. Una rito ay bumiyahe na ang BRP Davao del Sur, bitbit ang iba't ibang tulong para sa mga biktima ng mga bagyong Christine, Leon at Marce sa lalawigan ng Batanes. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, inaasahang maapektuhan pa rin ng bagyong Nika ang naturang lalawigan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Health o DOH nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan para maagang ilikas ang mga buntis, senior citizens at may mga kapansanan. Ito ay para sa maagang paghanda kaugnay ng bagyong Nika. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Doble kayod na ngayon ang Department of Health sa pakikipag-ugnayan sa mga local government unit para magsagawa ng preemptive evacuation sa mga buntis, senior citizen, may mga malalang karamdaman at may mga kapansanan. Ito ay bilang pagtalima sa utos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magsagawa ang mga sangay ng gobyerno ng mas maagang paghahanda tuwing may kalamidad. Ayon kay Health Assistant Secretary at Spokesperson Dr. Albert Domingo, double time na ang mga kawani ng DOH para mailapit sa mga health facilities ang mga buntis. Gayon din ang may malalang karamdaman, mga senior citizen at mga may kapansanan. Ang paghahanda na ito ay dahil sa banta ng bagyong Nika na posibleng manalasa sa Luzon anumang araw mula ngayon at posibleng masundan pa ng isang bagyo. Prioridad daw ngayon ng mga ospital na i-admit ang mga nabanggit na sektor upang hindi na makadagdag pa sa alalahanin ng mga rescuers kapag nanalasa na ang bagyo. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Social Welfare and Development o DSWD handa nang tumugon sa mga maapektuhan ng bagyong Nika. Kaugnay nito, tiniyak ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang supply na kinukuha mula sa mga regional warehouse upang agad na makapagpadala ng relief resources sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region o CAR sa lalong madaling panahon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Sa gitna ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo ay nananatiling nakahanda ang Department of Social Welfare and Development para tumugon sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyong Nika. Ayon sa DSWD, noong weekend pa lang ay nagsimula na sa initial relief efforts ang ahensya, kabilang ang pamamahagi ng pagkain sa mga pasaherong na stranded sa Tabaco Port. Naka-alerto na rin anya ang lahat ng kanilang mga field office para magbigay ng agarang relief augmentation sa mga LGU na daraanan ng bagyo, kabilang ang mga lugar na una nang hinagupit
paghigupit ng sunod-sunod na kalamidad. Bukod dito, tiniyak ni DSW spokesperson Asek Erin Dumlao na patuloy na pinabibilis ng kagawaran ang produksyon ng family food packs at iba pang relief supplies upang masuportahan ang recovery efforts sa Bicol Region, gayon din para makatulong sa posibleng epekto na hatid ng bagyo sa Northern Luzon. Patuloy rin anya silang kumukuha ng supply mula sa mga regional warehouse upang agad na makapagpadala ng relief resources sa Ilocos Region, Cagayan Valley at CAR sa lalong madaling panahon. Ito si Mera Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagpadala ng karagdagang family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lalawigan ng Aurora kung saan naglandfall ang bagyong Nika. Ayon sa DSWD, nasa 10,000 family food packs ang inihatid mula sa Global Asiana Business Park 2 sa Pampanga DSWD Hub upang maging karagdagan sa mga nakaantabay na pangailangan sa mga satellite warehouses ng Social Welfare and Development o SWAD Aurora at Baler Aurora. Sa ngayon, katuwang na ng DSWD Central Zone ang 70th Infantry Battalion at Headquarters Service Company 7th Infantry Division ng Philippine Army sa repacking ng family food packs. Ito ay para masiguro ang maagap at sapat na ayuda sa mga maapektuhan ng bagyo sa rehiyon. Una nang tiniyak ng DSWD na mayroon pang ito na 2.2 bilyong pisong relief resources na pantugon sa mga apektado ng kalamidad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, personal na inihatid ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Eusebio Tangco ng Bingo Plus Foundation ang malaking tulong sa mga naapektuhan ng nakaraang bagyong Christine sa Talisay, Batangas. Bit-bit ang mga ayuda tulad ng relief packs, gamot at tulong pinansyal. Tinanggap ng mga residente at lokal na pamahalaan ng Talisay, Batangas ang tulong mula sa Unang Ginang at Bingo Plus Foundation. Sinaksihan ni Batangas Governor Hermilando Mandanas, Vice Governor Mark Leviste, Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang opisyal ang paghatid ng tulong sa mga residente ng Talisay. Bukod sa relief goods at gamot ay nagkaloob din ang Bingo Plus Foundation ng 37 million pesos na halaga ng tulong pinansyal sa mga pamilya ng mga nasawi dahil sa kalamidad. Ang Bingo Plus Foundation ay isang social development arm ng DigiPlus, ang nangungunang online gaming entertainment sa bansa. Naglaan ito ng hindi bababa sa 100 milyong piso na pondo na layuning makatulong sa mas marami pang Pilipino na nabibiktima ng mga kalamidad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nakaantabay sa maaaring pananalasa ng bagyong Nika. Kabilang sa mga paghahanda ng NGCP ang mga maasahang gamit sa komunikasyon at pagkukumpuni ng mga maapektuhan na pasilidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Patupad na ng kaukulang paghahanda ang National Grid Corporation of the Philippines kasunod ng pananalasa ng Bagyo Nika. Ayon sa NGCP, kabilang dito ang maasahang gamit sa komunikasyon, gayon din ang pagkukumpuni sa mga maapektuhan nilang pasilidad. Nakaposisyon na rin ang kanilang mga tauhan sa mga strategikong lugar para sa maagap na pagtugon upang agad maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong linya. Binigyan din ng NGCP na nakaangkla ito sa kanilang Integrated Disaster Action Plan upang tiyakin handa ang lahat ng kanilang mga transmission facility sa daraanan ng bagyo. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, wala pang naitalang pinsala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa transmission lines at mga pasilidad nito sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga pag-ulan na kasalukuyang dulot ng bagyong Nika. Hanggang alas 9 ng umaga ng Lunes ay normal pa ang operasyon ng mga grid ng NGCP. Gayunpaman, nananatiling nakaalerto ang kumpanya lalo't inaasahang tatama pa sa kalupaan ang bagyong Nika. Una nang tiniyak ng NGCP na nakalatag na ang precautionary measures nito bilang paghanda sa pagtama ng kalamidad sa kanilang transmission facilities. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Kamara kaisa sa hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyang ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa bansa. Samantala, pinuri ni SIBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva si Pangulong Marcos sa pagtupad sa ipinangako nito sa kanyang State of the Nation Address o SONA na ipahihinto ang operasyon ng POGOs. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Umani ng maigting na suporta mula sa mga kongresista ang EO74 ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa agarang pagbabawal ng POGO at lahat ng iba pang offshore gaming activities sa bansa. Ayon kay Quadcom Co-Chair Dan Fernandez, ipinakita lamang ito ang determinasyon ng Pangulo na matigil na ang kasamaang dulot ng POGO, lalo na anya at sinasamantala ito ng ilan para kumita kahit malagay sa alanganin ng kaligtasan ng mga Pilipino. Pinuri naman ni SIBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva si PBBM sa pagtupad sa kanyang pangako noong SONA na tuluyan ng ipahinto ang operasyon ng POGO. Kaya naman panawagan niya, kagyat na pagtibayan na ang Anti-POGO Act. Una nang inihayag ni Speaker Martin Romualdez ang buong suporta sa EO74. Anya ito rin ang tinatahak na direksyon ngayon ng Kamara sa ginagawang pag-iimbestiga sa kasamaan dala ng POGO. Inihain ng Quadcom ang House Bill 10987 o Anti-Offshore Gaming Operations Act para ipagbawal ang lahat ng uri ng offshore gaming at magpato ng parusa sa mga lalabag. Gayon din ang House Bill 11043 o Civil Forfeiture Act upang paigtingin ang constitutional ban sa pagmamayari ng lupa at magkasa ng civil forfeiture sa mga ari-ari ang iligal na nabili ng mga dayuhan, partikular na yung may kaugnayan sa POGO. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, paigtingin pa ng Philippine National Police o PNP ang kampanya para lansagin ng tuluyan ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, maging ito ay pisikal o online. Inihag ito ng PNP kasunod ng inilabas na Executive Order No. 74 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda hanggang katapusan ng taon na lamang ang mga POGO sa bansa at lansagin ang mga iligal na operasyon nito. Kaugnay nito, nagtatag ang PNP ng Task Force Skimmer na mangunguna sa pagbuwag sa mga aktibidad na may kinalaman sa POGO. Sa pamagitan nito, tiwala ang PNP na mapoprotektahan ang mga komunidad mula sa mga negatibong implikasyon ng POGO, partikular sa antas ng naitatalang krimen. Hiniling naman ng PNP ang kooperasyon ng publiko na iulat sa kapulisan ang anumang impormasyon hinggil sa mga hinihinalang operasyon ng POGO sa kanilang lugar. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Peace and Development Center planong ipatayo ng OPAPRO sa Isabela para sa mga rebel returnee. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Plano itang ipasdog the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ng OPAPRO ti Peace and Development Center iti probinsya ti Isabela. Iti na isa yung katapanag-uumong kinuna ni Peace Program Officer Jerome Padilla ti OPAPRO. Gandat da itong inisyatiba iti bao ti OPAPRO kan provincial government ang mapapigsapay ti peace negotiation ti implementasyon ti pamana program kundi paningitulod ti pagbiyagan para kadagiti rebel returnee. Da iti katap nagtalinaod iti natalna abiyag kat sa andan nga agsubli iti makakamigid a grupo. Mapatapata adumanon iti sumuro-kumurang 250 a rebel returnee manipud kadagiti na dumadu mga ili iti Isabela ti manamnama adumalan iti nasao a Peace and Development Center. Karaman ti probinsya ti Isabela iti Northern Luzon at target ti OPAPRO ang makaipasdak ti nasao a center iti sumaruno atawan tapno mapagtalinaed di kinatalna ken kinaulino ti probinsya. Ito ti damag manipud syudad ti Tuguegarao da iti ni April Salukan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakawin naman natin ang Baguio City. Mga kaso ng violence against children sa Cordillera bumaba. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Bimaba ti kaso ti violence against children dito rehiyon Cordillera base ti Police Regional Office Cordillera. Sigon kani Pro Corps Regional Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Carolina Lacota, manipod talagasot 50 katupat kaso idi Enero aging na Oktubre 2023. Bimaba da ito iti 2 kasot 80 kat may sa kaso iti kapada period itatawin inlawlawg na tininasaw nga datos kat katugad iti 20.62% when pitupulok kan talong insidente apan nagpabati na sa mga kaso no sa dino amin nagiti probinsya ti rehiyon kat nakay-record ti panagbaba daytoy. Kinunana manipod ti pakabuklan na bilang ti kangronan nga violasyon ket rape, child abuse ken acts of lasciviousness. Inay na malaksid iti Women's and Children's Protection Desk ket kapartner da nagiti pagadalan kan local government units. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo ngayon sa Virac. Mga serbisyo ng Kapitolyo sa Catanduanes patuloy na inilalapit sa mga Katandunganon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Juris de la Rosa. Padagos na pigrarani kan Kapitolyo an sa indang mga serbisyo asin programa sa mga Katandunganon, partikular na sa mga nasa halalayong barangay digdi sa probinsya. Kaining Biyernes sa barangay Tabungon, Viga nagdayo ag buong puwersa kan programang ugnayan sa barangay para duman magpaabot ng manlain-lain na serbisyo sa mga taga Viga. Pigsagibo digdi ang mga libreng serbisyo na inatenderan kan mga lokal na leader asin department heads kan Kapitolyo. Digdi nagsagibo ng libreng check-up na naunay mga libreng bulong, prescription classes, mga seedlings, libreng legal asin notarial services asin dakulon pang iba. May talakayan man katakod kan mga programang pangkalusugan, edukasyon, social welfare asin pangangataman sa kalinisan kan lokal na gobyerno. Naging kaakibat man digdi kan Kapitolyo an Help NGO sarong international organization na nagtaon in internet assistance para sa pag-access ng datos hali sa mga kaibanindang ahensya. Iyon na ini ang ika-10 na lugar na napuntahan ka na sabing programa. Enot na ining nakapaghatod ng serbisyo sa mga banwaan ng San Andres, Higmoto, Bara, San Miguel, Pandan, Karamuran, Virac, Panganiban, asin Bato. Hali Virac Catanduanes, Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. Siyam na lokal na pamahalaan sa Negros Oriental
kinilala bilang High Functional Anti-Drug Abuse Council sa isinagawang 2024 Performance Audit. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Siyam ka mga lokal na kagamhanan sa lalawigan sa Negros Oriental ang giila sa Department of Interior and Local Government nga malampusong nagpatuman sa kampanya batok illegal nga drogas. Lakip sa nakakuha og high functional rating alang sa 2024 Anti-Drug Abuse Council kun ADAC Performance Audit mao ang Bais City, Bayawan City, Canlaon City, mga lungsod sa Dawin, La Libertad, Mabinay, Pamplona, San Jose ug Tayasan. Lain pang 14 ka mga LGU sa Negros Oriental ang nakakuha og moderate functional rating. Sa kinatibukan, nakakuha ang tibuok lalawigan sa Negros Oriental sa moderate functional rating alang sa 2024. Ang ADAC Performance Audit programa sa DILG aron sukdon ang pagpatuman sa lagda sa pagbatok sa illegal nga drogas pinaagi sa matag Anti-Drug Abuse Council sa LGU. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dakuin naman natin ang Iloilo. PNP Maritime Unit 6, top 1 sa Unit Performance Evaluation Rating. Narito si Paul Tarosa para sa detalye ng balita. Nagpangibabaw sa tanan nga PNP Maritime Units sa bilog nga Pilipinas ang Regional Maritime Unit 6 sa giniwat nga Unit Performance Evaluation Rating sang tinalikdan nga bulan sang Oktubre 2024. Sa nagwa nga resulta, nakakuha sang 80.81% nga general average ang RMU 6. Nagapangadua naman ang RMU 4A nga nakakuha sang 79.39% nga rating kag nagpangatlo ang RMU 3 nga may 77.75% nga rating. Sa nagwa nga upper ginlantaw ang performance ng PNP Regional Maritime Unit sa bilog ng Pilipinas sa Administration, Operations, Intelligence, Investigation, Police, Community Affairs and Development, kag Logistics. Sa Operations, minilyon ka pesos nga balor sang sigarilyo ang ila na kumpiska batok sa mga iligalista sa Western Visayas, ilabi na sa probinsya sang Negros Occidental. Aktibo man ang RMU 6 sa Police Community Relations sa diin nagkapadulong sila sa mga coastal barangays para sa pagpatigayon sang School in a Boat Project sa kabataan nga wala nag-eskwela. Kinakalipay naman ni Regional Maritime Unit 6 Chief Police Colonel Ervin Glenn Provido ang nagwa nga resulta sang upper nga bunga sang pagtinguha sang kapulisan sa pagpatuman sang maritime safety kag police operations sa Western Visayas. Sa nalabot sang RMU 6 kimanduan ni Provido ang tanan nga maritime police station sa Western Visayas nga padayonon ng masangkat nga pagpatuman sa maritime safety kag police operations. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao. 120 scholar ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 11 lumahok sa 2024 Scholars Congress sa Davao City. Ang kawaulat ihahatid naman sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Malampuson nga gipahigayon ang 2024 Scholars Congress sa mga student scholars sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA 11 nga gipahigayon sa Davao City kaniadtong adlong Sabado November 9, 2024. Ang maong Congress nga giuluhan og Unleashing Leadership gitambungan kini sa batch 3 sa mga scholars sa OWA. Ana sa 120 ka mga estudyante nga nagikan sa nagkadaiyang tulunghaan sa Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro ang nahatagan og gigayon nga makakat-on aron nga mamahimong usik ka maayong leader pag-abot sa panahon. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, Marcel Mamonda Salya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Butuan.
CDRMD ng pamahalang lokal ng Butuan nagpakitang gilas sa isinagawang full simulation bilang national finalist sa 24th Gawad Kalasag Government Emergency Response Management Team Advanced Category. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Full simulation malampusong napasiugdahan sa kagamanan lokal sa Butuan dito sa Barangay Baan Kilometer 3 at tubangan sa mga validators sa gipahigayon nga 24th National Gawad Kalasag Government Emergency Response Management Team Advanced Category. Gisalmutan kini sa mga volunteers Barangay Alimat sa Barangay Baan Kilometer 3, mga personahe sa Bureau of Fire Protection, Kapulisan, Army o Gubanta. Dinhi gipakita sa simulation ang response ug ang coordination sa mga responders, Barangay Alimat o mga partner stakeholders kuno galing adunay mass casualty incident. Tuod man nagapakita sa abilidad ang City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD sa simulation mahitungod sa multiple vehicle collision. Gipasigarbo sa Butuan gumikan kay kaduha na kini nakasulod isip national finalist sa Gawad Kalasag ug nagkampiyon pa sa miaging tuig. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Naitala sa 112.43 bilyong dolyar ang Gross International Reserves o GIR ng bansa sa nagdaang buwan ng Oktubre. Mas mababa ng ilang puntos sa 112.71 bilyon dolyar noong buwan ng Setyembre. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang kasalukuyang antas ng GIR ay sapat bilang buffer para sa external liquidity na katumbas ng 8.1 buwan ng pag-aangkat ng mga kalakal at pagbabayad ng serbisyo at pangunahing kita. Ang bahagyang pagbaba ng dollar reserves ay dulot ng net foreign currency withdrawals ng national government mula sa kanilang deposito sa BSP upang bayaran ang mga obligasyon sa utang sa foreign currency at iba pang gastusin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maituturing pa rin ang Pilipinas bilang fastest growing economies sa Asia kasunod ng inilabas na 5.2% na third quarter gross domestic product o GDP growth. Ayon kay Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto, ang accelerated private spending ng Pilipinas ay nananatiling fastest growing economies sa Asia. Naungusan ng bansa ang GDP growth ng Indonesia na nasa 5%, ang China na nasa 4.6% at Singapore na nasa 4.1% sa third quarter ng 2024. Sa loob naman ng unang tatlong quarter, nangunguna rin ang GDP growth ng Pilipinas sa Indonesia, China at Singapore. Ang paglago ng ekonomiya ay bunsod ng pinakahuling policy rate cuts at reserve recruitment o requirement reduction kaya tumaas ang purchasing power ng mga Pinoy. Anya, nananatiling responsive ang gobyerno para suportahan ang pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda upang paunlarin ang kanilang ani. Gayon din ang tulong ng pamahalaan sa mga nasalanta ng bagyo upang makabangon sila agad sa epekto ng kalamidad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Paigtingin
pa ng Department of Energy o DOE ang pag-monitor nito sa bagong 3% coconut methyl ester o CME blend sa diesel fuel upang masiguro ang pagsunod ng mga kumpanya sa itinakdang pamantayan. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, sa pangunguna ni Undersecretary Alessandro Sales, magsasagawa sila ng mga inspeksyon sa bulk depots sa buong bansa. Anya, mahalaga ang agarang aksyon sa depot level upang matiyak ang maayos na distribusyon ng biodiesel. Nagbabala rin ang DOE na may multang aabot sa 300,000 piso at posibleng pagkakansela ng accreditation ang haharapin ng mga hindi susunod sa nasabing kautusan. Binigyan din ng DOE ang mga benepisyo sa kapaligiran at kalusugan ng mas mataas na CME blend na inaasahang makababawas ng hanggang sa 278 kilotons ng carbon emissions kada taon. Makikinabang din ang ekonomiya sa mas mataas na demand sa coconut industry, kabilang na ang karagdagang trabaho sa mga komunidad sa kanayunan. Sa bahagi naman ng mga consumer, inaasahang mas makatitipid sa gasolina ang mga motorista dahil sa mas mataas na fuel efficiency ng bagong blend. Nakatakda namang unti-unting itaas ang nasabing biofuel blend mula 3% ngayong taon hanggang sa 5% pagsapit ng Oktubre. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. formal lang nakuha ng De La Salle University ang top spot ng UAAP Season 87 Men's Basketball Elimination Round standings pagkatapos talunin ang University of the Philippines sa kanilang ikalawang paghaharap 77-66 nitong linggo sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Pinangunahan ni reigning most valuable player Kevin Kiambao ang opensa ng Green Archers sa nalikom nitong 15 puntos habang nakarehistro ng double-double si Mike Phillips sa nagawa nitong 14 puntos at 10 rebounds, sahog pa ang isang assist at isang steal para mapaganda ng Lasal ang kanilang record sa 12-1. Nanguna naman si JD Kagulangan para sa Fighting Maroons na may game high na 22 puntos para sa 9-3 baraha sa larong hindi nakasabak si Kentin Milyora Brown dahil sa paglipad nito sa ibang bansa dahil sa pagkamatay ng kanyang lolo. Dahil sa panalo, na-sweep ng Lasal ang UP sa elimination round at nakuha naman ng Fighting Maroons ang second spot. Sa naunang laro, nananatiling nasa kontensyon ang Adamson University sa Final Four pagkatapos talunin ang National University 53-41. Nakapagtala ng double-double si AJ Franzman para sa Soaring Falcons na may 18 puntos at 11 boards kung saan napaganda nila ang kanilang record sa 5-7 para kunin ang ikalimang pwesto sa likuran ng University of Santo Tomas. Tanging si PJ Palacielo lamang ang nakapagrehistro ng double digits na may 10 puntos para sa Bulldogs na wala ng pag-asang makapasok sa semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umasa ang Mapua University kay reigning most valuable player Clint Escamis sa huling bahagi ng laro para makumpleto ang comeback sa panalo ng Cardinals laban sa De La Salle College of St. Benilde 75-73 sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Napasok ni Escamis ang 3-pointer para kunin ng Cardinals ang importanteng panalo pagkaraang makuha nito ang defensive rebound.
Nakapagtala ang reigning MVP na game high na 26 na puntos kasama ang 10 puntos na kanyang nagawa sa ikatlong quarter habang nakakuha din ng 5 assists, 4 na rebounds at 1 steal para kunin ng Mapua ang twice to beat bonus sa Final Four. Dahil sa panalo, tabla ang Mapua at Benilde sa tuktok ng liderato na may kaparehong 13-3 record at napalawig ang kanilang sunod-sunod na panalo sa 7. Nakakuha naman ng tulong si Escamis kay Lawrence Mangubat na nakagawa ng 12 puntos, 2 assists at 2 rebounds habang si Yam Concepcion ay nagdagdag ng 11 markers, 5 boards, 3 steals at 1 assist. Nanguna naman si Allen Liwag sa panig ng Blazers sa nalikom nitong 15 puntos habang nagtala ng 10 markers sina Ian Torres, Gab Cometa at Matthew Oli bawat isa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi makakapaglaro sa Premier Volleyball League o PVL si Choco Mucho setter Diana Wong nang nasa 2 buwan pagkarang ianunsyo ni head coach Dante Alinsunurin at strength and conditioning coach Alan Hovero na patuloy pa rin itong nagpapagaling sa kanyang knee injury. Ito ang naging pahayag ng Flying Titans pagkaraan ang kanilang pagkatalo laban sa Petrogas 20-25, 28-26, 21-25 at 25-16 sa pagbubukas ng PVL All-Filipino Conference nitong Sabado na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Patuloy pa ring tinututukan ng koponan ang mga injuries kung saan si Kat Tolentino ay pinoproblema pa rin ang kanyang pagdinig. Subalit may magandang balita para sa mga Choco Mucho fans dahil makakapaglaro na o nakapaglaro na din si Des Cheng itong Sabado na nagkaroon ng ACL tear. Magandang balita din ang pagbabalik ni Cici Rondina para sa Flying Titans pagkaraan ang kanyang obligasyon sa Alas, Pilipinas. Tatakbo ang All-Filipino Conference sa loob ng halos 6 na buwan na takdang magtapos sa buwan ng Abril sa susunod na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Samantala, narito naman ang ating segmentong balitang artista na ihahatid sa atin ng nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika! Opisyal nang naghiwalay ang dating mag-asawa na sina Max Collins at Pancho Magno. Ayon kay Max na isang US citizen, aprobado na noong nakaraang buwan ang kanilang diborsyo sa Amerika. Sabi ng aktres sa isang panayama, quote-unquote, "We're legally separated na, so it's official na," sabi niya. Kahit hiwalay na itong sina Max at Pancho ay tuloy pa rin ang pagiging magulang nila sa kanilang anak na si Sky. At nitong Abril nang ibinunyag ni Max sa isang panayam na parehas nilang napagdesisyonan na tapusin na ang kanilang pagsasama bilang married couple kahit sinubukan nilang isalba ang kanilang pagsasama. At nagkasundo rin ang dating mag-asawa na gawing pribado
ang kanilang breakup o para makaiwas sa intriga at syempre sa chismis, lalo pat meron silang anak na pinoprotektahan. At matatanda ang ikinasal ang dalawang kapuso stars noong taong 2017. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, isa sa pelikula na ang buhay ng ina ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo. Ayon sa kwento ng Showbiz Insider na si OG Diaz, magiging posible ito sa pamamagitan ng isang mayamang negosyante na sinasabing naantig at na-inspire sa kwento ng buhay ni Angelica. Kaya nagka-interest itong isalin sa pelikula ang kwento ng kanyang buhay. Bukod sa pagsasabuhay ng kwento ni Angelica ay nagsabi raw ang rich businessman na patitirahin din niya ang pamilya Yulo sa pag-aari niyang bahay hanggang kailan nila gusto. At kwento ni OG, lumaki rin daw kasi sa hirap ang naturang negosyante at talagang mahal na mahal daw nito ang kanyang mga magulang, kaya naapektuhan siya sa nangyari sa pagitan ni Carlos at ng kanyang mga magulang. At ito rin daw ang dahilan kung bakit nais niyang tulungan ang pamilya ni na Angelica na mas mapabuti at umangat pa ang kanilang buhay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today sa lahat ng fans ng Bini dyan, gumawa ng kasaysayan sa MTV Europe Music Awards ang Pinoy pop girl group na Bini dahil nagogi lang naman sila bilang Best Asia Act ngayong taon. Ayon sa expose ng nasabing award-giving body, opisyal nilang inanunsyo ang pagkapanalo ng grupo at naungusan nila ang mga kapwa nominado mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Elite, Sakurazaka 46, Mahalini at Masdo. Lubos namang nagpasalamat ang leader ng grupo na si Joanna sa natanggap na parangal, habang si Mika naman ay umaasa nga ito ang magiging daan upang makilala ang Pinoy music sa international stage. Siyempre, binida na rin ng grupo ang kanilang achievement sa kanilang social media platforms at nagpasalamat sila sa kanilang mga taga-suporta sa patuloy na naniniwala sa kanila. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo.
at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.